ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamatuoran. Kay sa kamatuoran. Okay, mga kisunan, mayong gabi kanatong tanan. Ang usab kita di dalam programa kay unsabay kamatuoran. Mag-isgot-hisgot ata ni mga kaigsunan sa tuang pagtuong Katoliko. Ato ning sugdan sa bubong nga pagampo sa samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ginoo, ipadala ka rin balang Espiritu ug panalangin kini mong programa, panalangin usab kining maong mga katawhan nga nagtan-aw nining maong video. Ug nato ta Ginoo nga doon na po sila makatunan nining maong programa kay unsabay kamatuoran. Kini tanan daw ang iyang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. So mga kaigsunan, adlaw karon nga Domingo atong isgutan karon ang ebanghelyo kay alang sa mga igsoon nga wala pa hibalo sa atong ebanghelyo karong adlaw. Apas dili pa atong i-shout out ang atong mga kaigsuonan, no? Ang higala nato sila si Reverend Father Darwin Gitgano, Christopher Barquilia, Renji Lacbayo, o si Policarpio Junior Mortijo, shout out. Maria Gina Pitalcorin, Mary Joy G. Gigari, o Nido Castro Edita Quijote, o Edita Maestrado Tagaro Abisola. So, mayong pagtanaw kaninyo, o i-live, i-share ninyo to ang video sa to ang sa Facebook page o sa atong YouTube channel. I-subscribe ninyo atong YouTube channel kay unsabay kamatuoran, o i-follow po ninyo ang ato ang page kayo unsabay kamatuoran. Mara ni siya, no? Ang YouTube o sa Facebook page mga kaibigan. Kaya itong ebanghelyo karong Domingo alang sa sayod ang ebanghelyo sa ngalan ni San Lucas. Imayani ka o Ginoo. Matod ba diri? Halandong Teopilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy may tungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Busa alangdon nga Teopilo, tungod kay nasusi kuman pag-ayo kining tanan sukad sa sunugdan. Nauna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Unya mipauli si Jesus sa Galilea o diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap ang tanang kasikbit nga dapit ang balita may tungod kaniya. Nagtudlo siya dool sa ilang mga sinagoga o gidayeg siya sa tanan. Unya meto siya sa Nazaret, din siya magdako o sumala siyang naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. O gitunol niya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukad niya ang linukot nga basahon nga may iyang gibasa ang dapit din nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinawdaog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa pinayalan o milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya mingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga kaigsunan, mayong gabi kaditong kaninyong tanan, no? So moto ang ebanghelyo mga higala, kining niyang tukma po ni
nga kining atong ebanghelyo o kining ikaduhang hugna sa ebanghelyo nagisgot sa pag-adto ni Hesus sa sinagoga. Ug diri sa unang hugna sa ebanghelyo na diin gisulatan si Teopilo or Lucas ni San Pablo nga kananay murag gihatagan og kuan ba nga nang kadasig nga kananay ang tanan nga mga panghitabo nindot jud kayo og isulat aron madasig usab ang mga tao sa pagbasa niini. So diri sa kuan kanay Lucas 1 kini si Teopilo mao gini si Lucas nga din giingon diri daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy may tungod sa mga panghitabo sa katilingban. So dunay gitawag og church history, no? O sa kini ang Bible history may tungod aning niyang mga sulat nga niya si Biblia. So gipang sulat kini dili lamang alang kang Timoteo, dili lamang alang kang Teopilo, kundi alang usab kanatong tanan nga nakabasa niini. So mas maayo gyud nga kini gisulat si San Pablo o si Lucas mao ni ang kauban ni San Pablo niya sa iyang panaw sa pagwali sa mayong balita. Kay si Lucas nakaadto man ni sa Roma. Nakaadto sa Roma kauban pod ni San Pablo ug dito pod si San Pedro ug si Marcos sa Roma. So mo ni kining niyang mga suwata dili ni suwat alang lamang kang Timoteo akang Teopilo kundi alang usab kanatong tanan kita nakabenepisyo. Ug gani nahimo ni siyang paborito sa mga sabalista kining maong ebanghelyo diri karon kay matod padre miadto siya sa Nazaret si Jesus din siya magdako ug sumala siyang naandan miadto siya sa sinagoga sa adlawng igpapahulay. So ang interpretasyon ani sa kananaay mga Hudiyo kini niya sa pagsugod ni Kristo sa iyahang di na malalis kay si Kristo usa man ka kuan sa membro man siya sa Judaism unya ang ilang adlaw papahulay mao magid ang kapitong adlaw sa semana o sa atong kalendaryo karon kini gitawag og Saturday. So di malalis sumala siyang nandan sa una pas bata pa siya gidala siya ginikanan adto sa templo o sa sinagoga aron mopahulay sila dito sumala sa balaod sa Ginoo. Pero sa iyang pagsugod siya sa iyang public ministry edad siya 30. So nagsugod siya og dito naghimo na siya og mga buhat din para sa mga Parisiyo usa kini kadako nga violation kining iyang gipanghimo nga mga lakang. Kaya kining ni ang gihimo ni Jesus dinhi sa Lucas 4:16 usa man kini kakalapasan sa balaod sa mga Hudiyo. Nga naman tungod kay si Jesus wala siya'y authority nga mokuha sa basahon panahon sa adlaw ipapahulay. Kaya ang aduna rin authority niini mao lamang ang mga Parisiyo. Sumala sa Mateo 23:1 nga sila ray adunay authority sa pagbasa sa balaod o sa mga suwat sa mga propeta o sa paghatag niini sa eksakto nga kahulugan. So sila ray adunay authority. Pero dinhi si Jesus nangahas. Iyang gipasabot ang mga Parisiyo o ang katawhan nga niining maong suwat ni propeta Isaias natuman kini niadto nga time nga siya mikuha sa maong basahon. So dito nahingangha ang mga
Parisiyo o gani grabe gid nilang sukuha mga higala kay usa man lagi ka violation kining gihimo ni Hesus kay wa man siya authority o gahom moto na nga suko mga higala ang mga Parisiyo katong nagsimpag adlaw ipapahulay nga Saturday kapito ang mga Sabadista na nga suko. Matod pa din sa unahan sa pagkanugog nila niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga kisama ni mga Sabadista ni nangasuko nanindog sila og ilang giguyod si Jesus gawas ngadto sa gawas sa lungsod og gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang o lima ka o yung interpretation ani sa mga Sabadista mi pahulay kuno si Jesus mi pahulay so diha sila nasayop mga higala o ya kay dili man nimo laban nila na imong bersikulo pero tira ba dyan nila ng kanang ginamitay aning bersikulo ha pero og ato ning ipasabot no diha sila masakpan kaya og sila mosulti anis mga yano nga mga Katoliko membros Katoliko murag sila tinuod murag sakto ba pero kung naay si IPD nga moal kontra niini diha sila mahibawan nga naa din sila sa kasaypanan okay karon natong karong adlaw diha may gihimo nga debate dialogue sa Tulpitan nakalimot ko sa lugar sila si Paul Alima si John Jonah ug si Stalwart tulo sila kanya si Pikas pod tulo pod sa SDA so alegre kayo mga higala ang tema Truth Church niya ang Pikas Truth Church pod naminaw mo ko pero di ay mga kuan ba kana bang nay usahay na di mga lapas lagi ba kana nay mga lapas sa usay kasabutan kay andiri sa ko may naimot ko kay diri sa Katolikong side ay pamatud-an ni Brad Paul ang Truth Church binasi sa mga tekstos Biblia niya misigunda si Stalwart niya mga history o iyang diskutan ang pagka-pangulo ni San Pedro so neto nga time sa affirmative stand nakita nako nga duhay tema atong nga napahimugatan so ang pagkapangulo ni San Pedro og ang Truth Church motohin kananay na kuha na to medyo doon na yung reklamo yung Pikas karon padayon lang to napadayon lang siya sa Pikas na nagpabarog sila sa ilahang Truth Church ibis ang tema Truth Church ning died ngadto sa adlay papahulay so nahog og pulos na tabla dito nga tayo mga higala sa pagpabarog sa pagpamatuod kay pulos duha ka tema ang nada pero ang istorya kung maghisgot ang Truth Church maapil bang yun ang pagkapangulo ni Pedro nga naman kay ang church diha man gipundar sa usa ka pangulo nga makita matud pa ni Kristo I will build my church or kanimo Pedro pagatpukuron ko ang akong iglesia murag doon na siya connection gamay kung mo hisgot ang church kay si Kristo nagtukod og iglesia diha man kang Pedro so kinahanglan nga ipasukad gyud ang atong papamatuod nga kanang iglesia nga gipasukad diha kang Pedro mao na ang tinuod nga iglesia pero mao lagi napalagman lagi ang pagkapangulo ang pagkasanto papa o pagkapare ning reklamong Pikas sa Pikas bod ning pamatuod sa ilahang Seventh Adventist tinukod daw ni Kristo pero ning drive ngadto sa adlay papahulay mo tayo reklamo mo Pikas pag reklamo sa Pikas mo to ang hitabo nga ang ilang tubang dito nga kinahanglan gyud nga kanan ay hisgutan na mo ang adlay papahulay kay matod pa nila ang
lig-on jud ko ng ebidensya nga ang tinuod nga church nga tinukod ni Jesus Christ nagbantay gyud og adlay papahulay nga ikapito. So mo na ilahang kuan. So nana nga tayo mura og nang dunay medyo mga may utang tabla-tabla lang, tabla-tabla lang kay ang team at church ramang gyud. Pero at least nga okay na to. So karon kay dito na sa kini ay pagpangutana. Diha na may sa pagpabarong ni Brad Paul Alima, di man gid malali sa dagan sa kasaysayan ang Katoliko tinukod mag ni Kristo. Pero kining ni ang libro kining di ay ilaman ni kung inyo itanawon ni di pa kanibali. Kinang gitawag the ministry, a medium of communication between the members of the Ministerial Association of Seventh-day Adventists, headquarters Tacoma Park, Washington, USA, no? Volume 1, December 28, number 12. Mo maning libro. So libro ris mga Seventh-day Adventist mga higala. Unya dire gigamit ni Brad Paul Alima ang pahina 29. 29 ba ni? Atong tanaw no klaro, 29 ba ni? Usa may gibasa ni Brad Paul ani mga higala kani. The Apostolic Christian, Ancient Catholic, Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. So muli ang ibasa ni Brad Paul mga higala sa number 1. Kaya bali man tulo ka parte nga summary point. So usa may pasabot ato mga kaigsuhonan nga ang number 1 ang apostolikanhong Kristohanon karaang Katoliko o universal. Simbahan nga gitukod ni Kristo o sa iyang mga apostolis nagpadayon sa panahon ni Constantine mga 321 AD. So ito pa, ang buti pasabot nini sa mga Sabadista, ang Romano Katolikong Simbahan or Universal Church nagpadayon kini hangtod na sa panahon ni Constantino katong the Great. So pagikan sa 1st century, 2nd century, 3rd century, nakaabot pa ni dito sa panahon ni Constantino. Sa to pa, kinini ay si Constantino, nahimo ni siya nga Christian. Nahimo ni siya nga Christian mga higala. Kaya na-convert man ni si Constantino, nahimo man ni siyang Kristiyanos. Sa to pa, sa dihang nahimo siyang Kristiyanos, ang Roman Empire nahimo na siya nga Christian religion. Ato nga tayo mga kahigalaan. Okay. Matod pa diri sa ihang kana ay number 2. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Persecuted by the pagan government. But never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. So, ito ang number 2 mga higala. Nga, muli masabot, ang karang simbahang Katoliko gilutos sa paganong gobyerno. So, sayop din yung giingon nila nga ang kining
Roman Catholic Church mo ay naglutos sa mga pagano, sa mga Kristiyano. Kaya ilang punto nini, ang Roman Church daw ni-adapt sa mga pagano nga mga pagtulunan ug ang mga Christian dito gipanglutos sa mga Romano Katoliko. So ang punto din dili di ay ang Romano Katoliko mao'y naglutos sa mga Christian. Kaya ang gingon dire, ang karang simbahan Katoliko gilutos sa paganong gobyerno. Apan wala gayud modangop sa tabang sa estado sa iyang reliyosong buluhaton. Ang bugtong paginini sa pagkabig sa mga tao mao ang pagwali o pagdani sa mga tao sa pagdawat ng Kristo ingon nga ilang manuluwas. So mo ni siya ang ikaduhang punto sa mga SDE, mga kahigsuonan. So nining puntuha, ang ilang gipalabas nga istorya nga ang Romano Katolikong simbahan usa na siya kapagano. Nya timan di mga kahigalaan, ang Roman Catholic Church gikan sa Jerusalem dili man siya mga pagano, Christian man sila. Og ngani ang usa ka emperador nga pagano nga si Constantine nahimo pa man ganing Christian before ana ang iyang mama. Nahimong Christian ang iyang mama. Usa pa si Constantino nahimong Kristiyano, midawat sa Kristyanismo ug nabunyagan siya. So sayop ning gipayasyatab sa atong mga igsuon nga mga Seventh-day Adventist. Sa to pa, kay naabtan man di ayon ni si Constantino, nagpasabot nga 3rd century ni nga ginagsikan 1st century. So kini di ay Romano Katolikong simbahan nga Kristyanismo mao ni ang Christian sa 1st century nga nakaabot pa panahon ni Constantine the Great. So mao kini mga kaigsuonan ang buot ipasabot din sa ilahang libro. Dahil diri number 3, just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. So usabay po ipasabot mga kaigsuonan. Number 3, sa diha nga kini nga simbahan miduyog sa iyang kagalingon ngadto sa estado, iyang gilutos ang mga pagano og nakigbaylo og kusog alang sa pagdanis sa mga sayang relihiyosong buluhaton. Og siya nahimong Romano Katoliko nga Imperial State Church. So sa punto na to rin gilutos ang mga pagano, dili ang mga Kristiyano ang gilutos. Unya ang istorya sa mga Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic Church daw mao'y naglutos sa mga Christian. Pero diri sa ilang libro, ang Christian di ay mao'y naglutos sa mga pagano. So baliktad di ay ang ilahang pagpasabot mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Niya silang libro gisulti. Kunya unsa may nganong nakaingon man ko ganina nga si Constantino nahimong Christian. Tungod kay na atay mabasa o basihanan. Matod pa sa Lands and Peoples Across the Seas. Gingon diri. Sayang pahina sinuwat ni Lopez Castaño Navarro. Saya pahina 53 ingon diri. Kadaghan ako ni gibasa dinhi sa kanginan. How Christianity won. Yung sa man pagdaog sa mga Kristiyanos. For many years, the Christians suffered at the hands of their Roman torturers.
kining mga Roman torturers, mga pagano niya. Then came the reign of Emperor Constantine the Great sa panahon ni Emperor Constantino nga bantugan. This ruler supported the new faith. So kining maong pangulo may suporta sa bag-o nga pagtuo. Bag-o pagtuo ha. Kay pagano man to si Constantino, this ruler supported the new faith. And he himself became a Christian afterward. So human adto mga higala, nahimo siyang Christianos. Oh? He approved mission for the spread and propagation of Christianity. No, iyang gi-aprobahan o gi-declare ang pagpakuyanap o pagpaluganap sa Kristyanidad. Tanawa, kaya nahimo naman siyang Kristyanos. Oh. It was he who declared Sunday to be a day of rest for Christian all over the world. So iyang deklara nga official o kining ang legal nga ang Domingo unang adlaw sa semana nga mao ang adlaw nga ipapawlay sa mga Christian, mao na kini ang adlaw ipapahulay sa tibuok kalibutan. Kay nining panahon na mga higala, sa wa pa mahimong Kristiyanos si Constantine, ang mga Christian gikan sa 1st, 2nd century sa ilhang pagsimba sa matag unang adlaw sa semana, magtago-tago sila dias mga langob, wa sila'y kagawasan. Ug tungod kay ang bantugan nga pangulo sa gobyerno nahimo mang Kristiyanos, iyang gihatagan og kinang kagawasan ang mga Kristiyanos sa iyang imperyo. So, mula nga nagkuyog na ang Estado o ang Church ato nga time. Nga ang buti pasabot nga ang Roman Catholic Church, Christian religion, nahimo na siyang kanang gawas nun na siya nga maglihok-lihok, gawas nun na siyang magpakuyanap sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Tungod kay gideclare niya na nga time sa pagdeclare ni Constantino ang simbahang Katoliko nga ilang giisip nga illegal nga movement, illegal labi na sa mga parsiyo, illegal nga grupo, ang adlay papahulay nga Domingo, illegal nga adlay papahulay, kay matod pa niya ang legal nga ipapahulay mao ang ikapitong adlaw sa semana, Saturday para nila. Pero dinhi nahimo ng official nga legal nga adlay papahulay sa mga Christian tibuok kalibutan. Muna nga kining simbahang Katoliko kay kaniadto pa giisip naman kining legal, dili na siya illegal. Dili na siya illegal. Busa legal kini sa gobyerno. Mabito na nga kinsa tong magtukod og mga simbahan karon, kinahanglan magyud nga magparehistro ngano man para mahimo siyang legal. Kay kini ko magtukod ka mga higala o kanang simbahan, illegal mo guna. Unya, isipon lang kang legal kung magparehistro ka sa Securities and Exchange Commission. Unya, usahay po din mga igsoon to, mo ingon po nga kining Katoliko nga simbahan illegal ni kolorom, nanong kolorom kay wa kuno marehistro sa Securities and Exchange Commission. Mo ni man mga higala. Ang simbahang Katoliko daan na kining legal. Wa pa ang kanang kapunungan, ang organisasyon, kining gitawag corporation, kining gitawag og SIC, wa pa ni. Ang simbahang Katoliko giisip ng legal. Asa man ang mabasa niya sa The Law on Partnership and Private Corporation. Atong mabasa diri mga higala sa yang pahina 515.
So naging under ako rin na ihatag ninyo para mas nakulik-kunik na lang niya. Di under the Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines. Because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. O sa may bote pasabot, ang Romano Katolikong simbahan wala kini marehistro o girehistro dili sama sa bang pundok sa mga tinuhan nga mga simbahan diri sa Pilipinas. Ngano man tungod kay giila na kining legal sa una pang panahon. So ang bote pasabot ni mga kaigsunan, ayaw na mo pag-ingon nga kolorom ang simbahang Katoliko kay wa registration sa Security Mission. Daan na kaning legal kanya to dako kayong gobyerno ang nag-declare ani nga legal. Ang Roman Empire nahimo ng Christian. Nya mo na nga ang iyang movement grabe ang pagkailap. Grabe ang pagkailap. Kaya ang Ginoo kamaog yun. Iyang giuna ang punuan. Kaya kanab itong mupatay ka og kahoy. Kung magsigil kag pamoril sa sana, musubing mong gina siya. Pero imong unahon paglukat ang punuan, patay tanan hastang sana. Mula nga, ang Roman Empire, siya may kanang sakop sa halos-halos sa tibok Asya ug asa dapita tanan ang Israel na bilong sa iyang pamunuan. Ang tanan nilang mga kinibuhis adto paingon sa gobyerno sa Roma. Kining niya kung dili ni buntugon sa Ginoo, kung iyang pasagdaan ang mga Kristiyanos adto sa ubang mga lugar, mga nasod, unya na ay Roman Empire, pagan religion, dili basta-basta makakuyanap o maka-spread ang Kristyanismo. Nga naman, to ay taas dito nga may mulutos og tudas sa mga Kristyan, so dili siya makapenetrate. Mao na nga giuna sa Ginoo pag-convert ang punuan sa mga pagano para dali ra ang pag-spread sa Kristyanismo. Mo nang giingon diha sa Roma 1:8, nagpasalamat ako kaninyong tanan nga taga Roma kay ang inyong pagtuo mikaylap sa tibuok kalibutan. So mo nang gitawag tag Roman Catholic Church. Roman Catholic Church. Mo na nga giprebahan ka na sa libro dili gigamit ni Brother Paul Alima. So salamat kayo sa mga CFD na nagpamatuod. So nalipay ko nga inyohang gipamatud-an ditong dapita kay kanang mga Sabadista nga tuwa didto nagpatuo man gud sila nga sila mo'y insakto mura po siya saktong paminawan, pero kung naay CFD wala gid sila mahimo mga higala. Unya, dihay nang utana sa open forum, gipangutana ang mga SDA, mabasa ba sa Biblia asa nga teksto nga nag-ingon si Jesucristo, I will build my Seventh-day Adventist Church? Kaysa hintubag si Daryl Villanueva. O yang tubag kay dang panghunaw ba? O sa iyang tubag, kay dili sa Mateo 16:18, kay wala may mabasa nga Romano Katoliko, ang Seventh-day Adventist wala pa'y mabasa. So tabla. Nanabla siya. Iya, di ba katabla na? Nga na nagkatabla, tungkol kay ang gingon diya sa Biblia, sa The Living Bible, sa Job 8:8, read the history books and see. Basaha o tanawa ang mga libros kasaysayan. Uya, okay mo tanawon kanang church diha sa Mateo 16:18.
gipamatud-an na sa mga historian. Di man doon ay mga history. Ha? Doon na gitawag church history, doon na Bible history. Kaya Biblia ka mabasa, di ka kahibaw, di ka mabasa Bible history. Usahan mo pagkahibaw, giunsa ng Biblia. Nganong nainana ang Biblia. Usa yung mga nintunganay nga paghitabo, nganong inana ang Biblia. So doon na kay basihan nga Bible history. Karon, ang church nga naa sa Biblia, si Kristo magina, di wa man lalis, nga si Kristo may nagtukod, wa maginaganli diha o sa nang iglesia ha, diha sa Mateo 18. Pero ang mga theologian o mga historian ana, naghingan. Oh, naghingan man. Unya wa man gi mga historian nga nakaako nga misulat sila sa ilang libro diha sa mga dagkong libro kasaysayan nga I will build my Seventh-day Adventist Church. Wa man maingon gid ang mga theologian ana. Basaha ko no, ayaw panabla oy. Binugoy mo sa dari ba? Ayaw panabla kay pildik. Ano? Read. Oh, basaha ang kasaysayan. Wala manabla ang mga kuan kanang mga historian. Ang mga theologian wa manabla oy. Ya, ikaw kamo manabla mo. Sa pag-ingon nimo nga tabla, pildi hinog ka. Ha? Pildi hinog ka kaya nabla ka. May paimingon ka nga daog ka. Ha? Kay ningon pag daog ka, ayo panabla kay ang tao nga manabla wa man nakadaog. Wala diferensya ni Daryl Villanueva. Ha? Munang ayaw panabla kay ang imo hanging nga tabla ta ang tinawag pildi ka. Kaya ang Catholic Church tinukod ni Kristo base sa mga dagko nga libro sa kasaysayan mga kaigsunan. Mabasa lang ta og church history ato church. Okay ninyo? Church history ha. Mo ni si kasaysayan sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Usa may gingon diri. Basa na to ha. Dito sa pahina 30, usa may gingon diri. Naguluhan kini siya og the foundation of the church. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Klaro ba kayo? Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Mali ang gisulti sa mga theologian. Died while he was still a young man. He was probably in his late 30s of his short earthly life. He devoted about 3 years to his public ministry. He preached, converted many reclaimed sinners, instituted sacraments, and redeemed the world by his sufferings and death. Since he wished this work to be carried on in every generation until the end of time, he formed the society which we call the church or the mystical body of Christ. So ayaw panabla. Theologian nagsulti nga ang Katoliko tinukod ni Kristo mga higala. Na pag malabla ka, pildi kayo noon. Kanihang pagbasa ni mga kaigsuonan para ni sa kuan wala pa masayod natay kuan kanina The New Book of Knowledge. Klaro kayo na volume 16 page 281. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. Gikaysaad man sa itong Ginoo sa Buhat 1:4, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulataon na ninyo ang Espiritu Santo nga gisaad sa akong amahan.
Oh. Kung madawat na ninyo ang Espiritu Santo sa 8, buhat 1:8, mahimo kamong ako mga saksi sugod sa Jerusalem, Saudia, Samaria ug sa tibuok kalibutan. So mo ni nahitabo ilang gipaabot ang Holy Spirit. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. So, panahon sa Pentecost, ika-50 kaadlaw, gikas pagabanaw sa itong Ginoo. May kunsat ang Holy Spirit. O dito natukod ang iglesia nga giingon ni Kristo, I will build my church. Kay future man to, Mateo 16:8. Dinhi aning maong panahon. Adlaw kining Domingo, adlaw sa Ginoo, gitukod niya ang iyang simbahan. So mangutana mo, unsang adlaw gitukod sa Ginoo ang iyang iglesia? Kaya mo ginaadlaw. Unsang tuiga, 33 AD. Unsang adlaw, Domingo. Unsang pitsaha? Pitsaha. Ato pa nang ikuha ng pitsa o sa pitsaha to. Basta kay adlaw nga, Domingo, tuig, 33 AD. So, karon. Mangutana ko ninyo, kung kamo ang gitukod ni Kristo, kung Seventh-day Adventist ang gitukod ni Kristo, nganong wala mo mag-birthday panahon sa adlaw sa Pentecost? Tubaga ko na ninyo. Nganong wala mo mag-birthday, nganong wala mo magpakabana aning panahon sa adlaw sa Pentecost? Nga, kamo magkaha ang nataw or natukod nga iglesia nining panahon sa adlaw sa Pentecostes? So kana, kay wa mo maghajuban aning maong adlaw, nagpasabot nga inyong gi-angkon or akseptado kamo nga dili day kamo ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa mga history. Nang ayaw panabla, Daryl Villanueva, ikaw bugoy ka, manabla ka. Nakadebate na miyanin ni Daryl Villanueva sa Diris Tubigon, kay grabe man siyang paghasi sa mga Katolikos Tubigon sa plaza, mga CFDs Tubigon sa plaza. Way nag-anan niya kay wala lagi mga referensya po ni mga ubang CFD. Ang siya kay daghang referensya, unya grabe po ni si Daryl Villanueva. Doon na say kamauhan ba? Maayo mo ligot-ligot sa mga bersikulos Biblia, maayo mo lintuan, balintong. Pero magkabao siya mo, kuwan ba? Kadang ay bitang di bitaw tarungon pagsabot nga kanabang dili siya magunahon na ba nga madaot siya mismo. Pareha ko ng pagbasa niya sa Mateo 18. Kaya may mabasa din si Seventh-day Adventist, yawa mabuhi Katoliko, o tabla ta, o diha ka napildi. Manang ayaw pa nabla. Kay kung manabla ka, huwag ka gadaog. So believe ko atong nangutana mga igala kay kamaopod do nangutana. So uya diha po sa Mateo sa Lucas 23 54. Ako ang isa pasabot niya kay nasigutan kay si Maria kuno kanang ay ning namahulay gikas paglubong ni pahulay nangadto kuno sa lubnganan gikas lubnganan nato basahon ang Lucas 23 kay gigamit niya ni wa po niya gi sulti o kinsang Maria ha. Mura magduda ta ba? Kisa ba Maria yang gipasabot? Diya sa kuno 54. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa cross sa gipotos niya panapton nga lino o gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang bato. Usa ka lubnganan nga wala pa gayud magamit. Adlaw kadto sa pagpangkandam ug hapit na magsugod ang adlay papahulay. Bernes na to gilubong no. Hapon. Sa 55.
Ang mga babae nga misunod kang Hesus gikan sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan og giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Hesus. 56 unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Niyan lang adlay papahulay na mahulay siya. Na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Kini kisa maning na mahulay ani. Katulad yung mga babae nga nagmanuban ni Jesus. Sila si Maria Magdalena, Maria nga asawa ni Cleopas. Sila nga mga babae. Si Birhen Maria, mabasa diri nga apel si Birhen Maria. Kayo ako'y Maria to, ako si Mama Mary, namatyan kong anak, ng garabi na kong guula. Di nalabsang kumadto sa, kunoy, di sa kumadto sa simbahan, sa sinagoga o templo. Kaya piting, kuna, guula. Bago pag namatay, bago pag gilubong, ngay mo ang among anak, o niadto ka dito, kuhan, naghapi-happy ka dito. Marag kuhan siguro, di pa siya kamupo na ito nga tayo mga higala, o dito pa si Birhen Maria. Apan, ibutan nga na to. Nganing kuyog si Birhen Maria. So, kaya sumala man sa gisugo sa balaod. Pero, ang pangutanan nini, nanong namahulay ba sila? Namahulay sila tungod kay ang giilang alay papahulay na ni nga time, mao ang ikapitong adlaw sa semana, wala pa may Domingo nga giilang alay papahulay kay ang pagkabanhaw sa itong Ginoo sa along Domingo, mao man ni ang adlaw nga diin nagsimba ang mga sumusulod ni Kristo. Katong yung mga sumusulod nga ng lakaw, kanang layas. Kay gipatay ang ilang leader si Jesus. Di man pwede nga ang mga apostolis nanagan na kay nanghadlok unya nangadto da Hinuon sila sa lubnganan asa templo kay musimba sa alay papahulay. Wala sila manimba eh. Ang mga apostoles wala sila manimba. Niyan ang adlaw Sabado or ikapito. Nga naman, bago pang gipatay ang ilang Ginoo, unya gipangluto sila. Unya oras sila isunod pagpatay, gipatay mga itong ilang amo, isamot na nang ilang kanang sumusunod, pamatyon po. Muna nga, wa sila mamahulay, anang adlaw nga, ipapahulay. Kadto ra mga babae, kaya wa man to atraso, wa man to kini mga babayhana, wa man ni lutosa sa mga Parisiyo, ang katuramang 12 ka mga apostoles, kay mga diehard man to sa itong Ginoo, moro to ng layas. Pero, sa diha nga sila nagtigom sa usa ka kuan lugar, niya si kuan, kananay Maria Magdalena, ning pahibaw, nga nabanhaw ang Ginoo, didto. Gipahibaw niya ang mga apostoles, nga mo ni San Pedro gipahibaw niya dito sa kuan sa dalan dito palas dalan adlong Domingo adlong Domingo ato masawa na adlong Domingo mao ra mo gid wa man ni magmay Domingo niya unya milabay ang adlaw ipapahulay ug sa pagbanag-banag sa laing adlaw ipapahulay usa man ang laing adlaw ipapahulay Domingo ni first day of the week sa 9 ug sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon ang kalinaw maguban kaninyo. Ang Domingo adlaw nga gipanalanginan. Usa gingon sa Ginoo? Ang kalinaw maguban kaninyo. Miduol siya kaniya o mihikap siyang mga tiil o misimba kaniya. Yan ang adlaw Domingo mga igala. Mauna ni ang adlaw nga pagsimba sa mga sumusulod ni Kristo. Ninglain sila. Wa sila moadto sa mga Parisiyo kay lison man kayo og mosimba siya didto. Di naman sila parehag pagtuo.
Muna nga, nining panahon na, adlaw sa pagkabanhaw, mauna ni ang adlaw nga din sila nagsimba sa Ginoo. Sa pagtukod sa simbahan, adlaw sa Ginoo, Domingo. Unya, sa pagkabanhaw sa tong Ginoo, Domingo. So kada adlaw Domingo na din sila magtapok. Pentecost, Domingo. So, unang adlaw sa semana sila managtapok. Ngani si San Pablo, Kirenia, kung sa maning Biblia, International Student Bible, kung sa may gingon din si San Pablo, naghimo sa Santos nga Misa, Domingo, yun. Buhat 20, versikulo 7. Gingon din On the first day of the week, we meet to worship and to break bread together. Unang adlaw sa semana, kami nagsimba o nagtipik-tipik sa tinapay. Adlaw ang Domingo, mga kaigsuunan ko na ni Kristo. Ang ilahan ng giisip nga ipapahulay. Nganong mapahulay tags Domingo? Tungod kay mo ng adlaw sa pagsimba. Nganong hipahulay ang mga Judaism sa adlaw Sabado? Kay mo lang adlaw sila pagsimba. Mayingon man ang mga SD, ay dili man adlaw ipapahulay ang Domingo diha. Nagusara man na sila, nanimbar man na. O pagka kanang una-una ba nga dili man tawag nga ipapahulay ang Domingo. Adlaw na mooyon nga adlaw sa pagsimba, nanimba sila adlaw Domingo. Pero di may mooyon nga ang Domingo adlaw ipapahulay. O giwasa man ninyo pagunahon na. Lumabit ang nahimon ng adlaw ipapahulay, kabaon ng adlaw sa pagsimba. Nganong nahimon mga adlaw ipapahulay ang Domingo, ang Sabado sa mga Judaism. Nganong usa may rason nga nahimon ng adlaw ipapahulay. Tungod kay mao ka na ang adlaw nga magsimba tas Ginoo. Mao pala nga mga apostoles nahimon lang adlaw ipapahulay ang Domingo tungod kay maoy adlaw sa ilang pagsimba. O sa gayon nato balikon Buhat 20 versikulo 7. On the first day of the week, we meet to worship and to break bread together. Dihagad sila, magsimpa. Nanangadlaw o nagtipik-tipik sila sa panihapon sa Ginoo. Yan ingon ang si San Pablo, si San Juan, diri sa pinadayag 1:10. Kung sa may gingon diri sa pinadayag 1:10. Ingon diri. Sa 10. On the Lord's Day, kining Lord's Day, on the Lord's Day, the Spirit took control of me. And behind me, I heard a loud voice that sounded like a trumpet. So, punto, on the Lord's Day, o sa may ipasabot ng on the Lord's Day, o sa man ni adlaw. Niya iputnot dire nga gibutan sa mga theologian, Lord's Day, Sunday. Lord's Day, Sunday, the day when Jesus was raised from death. Ang adlaw sa Ginoo, Domingo. Din mao kini ang adlaw nga ang Ginoo nabanhaw sa iyang pagkamatay. Mao kana mga kahigsuonan ko na ni Kristo. Mao na nga kamo mga igsuon nga mga SDA, pagmata na mo. Pagmata na mo. O gusto mo sudla ko sa ko ang live aron makita ang katag kung nagsulti bagin mo tinuod. Yan ingon ra bagay sila. Wala makaadto si San Pedro sa Roma. Wala kuno makaadto si San Pedro sa Roma. Og naa manggali kunoy mga istorya nga nakaadto sa Roma, ginamagaba ra na sa mga Katoliko. Nga naman
Naging gama raman tungod kay maoy ilang giangkon nga si Pedro maoy ilang pangulo. Nagama-gama ang Katoliko. Pataka-taka naman kagama-gama. Sa may gingon diri sa Biblia. Kini gitawag og The Living Bible. Ato basahon diri sa kuan. Dos Pedro, unang Pedro 5:13. The Living Bible. Usa may gingon diri The church here in Rome. Kisa may nasuot ani si San Pedro. The church here in Rome. She is your sister in the Lord. Since you hear greetings. So does my son Mark. So, di sama nagsuwat si San Pedro ani. Nagsuwat siya dito sa Roma. Kaya siya, the church here in Rome. Kung wa siya sa Roma nagsuwat ani, hayan iyang giapilan og suwat ang Roma. Unya kay kini nga greetings mga higala. Greetings man nga ang iyang gisuwatan, the Jewish Christian driving out of Jerusalem and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Mao man ni ang gisulatan ni San Pedro. Kay matod pa diri, from Peter, Jesus Christ missionary. Greeting gikan ni Pedro. Asa man ang mga greeting? Padong, gikan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Unya man lagi mapil ang Rome. Kana man mapil ang Rome. Tungod kay dito siya sa Roma nagsuwat. Ang maingon pa siya mo padapa suwat greetings sa Roma nga tuwa mo siya dito. Ang buti masabot nini, kung ato ni Bisayon, the church here in Rome, she is your sister in the Lord since you hear greetings. So does my son Mark. Kung ato ni Bisayon mga igala, ang mga sakop sa iglesia diri sa Roma. Nangumusta kaninyo, mayon man ni Marcos nga akong anak. So yung magdiri sa Roma, meaning nagsuwat siya tuan dito sa Roma. Kaya sa diri sa Roma. Kaya kung pa siya sa Roma nagsuwat, mayon ta siya. Ang mga sakop sa iglesia dito sa Roma nangumusta kaninyo. Mayon ta dito. Kaya kay diri man ang nagpasabot nga nagsulat siya dito sa Roma. O kamatuoran na nakaabot gi siya Roma. Okay. Kaya di man mo to ang mga Sabadista sa mga sulat nga diin naghisgot nga si Pedro nakaabot og Roma. Kini na lay atong basahon, kining ni ang buhat sa mga apostoles. Kini. Kisa may suwat ani? Kisa ni libro? Kang Eileen Goldwhite. Libro ris mga SDE. O sa may gingon diri? Gingon diri. Saya pa na 458. Suwat sa mga apostoles abuhat sa mga apostoles, sumala ni Ellen G. White. Diha sa tagana sa Dios. Si Pedro gitugutan sa pagtapos sa iyang pagpangalagad didto sa Roma. Yamingon pa jud ang mga SDE. Wala si Pedro makadtong Roma. Uya ang gingon diri si Ellen G. White. Gitugutan sa pagtapos sa iyang pagpangalagad didto sa Roma. Unya wala na kadtong Roma. Din ang iyang pagkabilanggo gisugo ni Emperador Nero sa susamang higayon sa katapusang pagdakop kang Pablo. Sa ingon ini, ang duruha ka veterano nga mga apostol nga sa daghang mga tuig nagkabulag pag-ayo sa ilang mga pagbudlay, mga pakita sa ilang katapusang pagpangimatuod alang kang Kristo.
diha sa kauluhan sa kalibutan ug sa ibabaw sa yuta niini magaula sa ilang dugo ingon nga binhi sa usa ka dakong anihonon sa mga balaan ug sa mga martir. O na di mga balaan tuod ni si Ellen G. White ug mga santos, mga balaan. Ingon nga katapusang pabor iyang gihangyo ang berdugo nga kung mahimo tuwaron siya paglansang sa cross. Kini nga hangyo gitugutan og niining pagiha namatay ang dakong apostol nga si Pedro, gituwad, gilansang sa cross, pinatuwad. Dito sa Roma. Kisay nagsugo si Emperador Nero. O karon, kisa may nagsultis kamatuoran. Kining inihang founder nga si Ellen G. White nga niya ning iyang libro o kamong mga pastor diha nga mga membro lang. Ha? So mo na mga kaigsunan ko na ni Kristo nga kung inanok mo diha sa inyong pagkatuog sa mga bakag, kung mahimo pagmata na mo unya tanawa ang kahayag sa kamatuoran, inyo nang makaplagan kung dili niyo piyongon niyo mga mata. Kung pinagi nini atong programa kayon sabay kamatuoran, inyong makaplagan ang kamatuoran. Kay mao kini ang pangutana ni Poncio Pilato nga nangita sa kamatuoran. Mananingo si Kristo, mianhi ako sa kalibutan aron pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaas kamatuoran, mamati kanako. Mulang nangutana si Poncio Pilato, kay unsa bay kamatuoran? O kini mo ang kamatuoran wa ni sayris sa tanan. Mao na nga dunay uban nga wa masayos kamatuoran og pinagi nito programa kay unsa bay kamatuoran inyong mabuka ang inyong mga mata, mga higala. So, congrats sa mga kauban ng CFD, si Brad Paul Alima ug si John Juna ug si Stalwart sa inyong pagdepensa. O ginatunta nga ang ubang mga CFD nga dili bias nga magunahon na og ayos sa maong debate o ang ilang pastor nagtugan ba sa tinuod o nangita na jud paagi nga sa filosofiya nga pamagi nga aron kunuhay ingnon nga nakatubag apan wa di ay para lang na matubag, pero wa di magsubay sa kamatuoran ng mga tubag. So wala makakaigsunan ko na Kristo. So nini ato ang pag-live karon. Hinatunta nga daghan mo og nakapunan sa ato ang live karon mga higala. Unya dunay pangutana diri gikan ni Bobong Laurenti Bolio. Shout out ni Bobong Laurenti Bolio. Unsa ba ang sakto? Katoliko o Iglesia sa Dios? Ang tubag po si sakto. Ngano? Tungod kay ang Iglesia nga gitukod ni Kristo, pwede na siya tawgon o nga Iglesia sa Dios, buhat 20:28, o sa Roma 16:16, pwede pa rin tawgon og Iglesia ni Kristo. So, kini nga maong mga kuan, mga pangalan, pwede na siya gamiton. Ang Iglesia ni Kristo nahimong Katoliko, ang Iglesia sa Dios nahimong Katoliko. So, alang sa mga wa boto nga si Kristo Dios, dili ba sila ngayon nga moingon nga ang ilang simbahan Iglesia sa Dios? Labi na ng darindaan, gamit po nila Iglesia sa Dios. Kunya, ug wa sila boto nga si Kristo Dios, abali ko out kayo. Ug ang Iglesia ni Kristo mogamit aning Iglesia sa Dios, muna hipili sila nga Iglesia ni Kristo kay murag pabor-pabor kay kung may Iglesia sa Dios meaning si Kristo Dios di ay. Pero ang kamatuoran na mga higala,
ang nagtukod sa Katoliko, Dios man gyud. Ganong Dios. Kay ang tagna sa Daniel 2:44, asa may nga ang sa umaabot ka panahon ang Dios magatukod og usa ka gingharian. O kining maong gingharian, mao kini ang iglesia sa Bagong Testamento. Unya, ang mga SDA, mga mga iglesia ni Cristo, ambot mo yun ba sila sa 2:44 Daniel nga ang Dios magatukod og iglesia? Kumingon sila nga magatukod og iglesia, natural ang Dios mo nagtukod, natural si Kristo Dios gyud. Pero may nga man sila nga ang Dios nagtukod pinaagi ni Kristo. Ang Dios nagtukod pinaagi ni Kristo. Ilan pa po nang ipahid dito sa amahan. Sa to pa, ang nagtukod sa iglesia, ang amahan, iya si Kristo, nga dunay duha ka kinaya, Diyos ug tao nga matuod. So mo na mga kaigsunan ko na ni Kristo nga, ang founder diay sa iglesia ni Kristo, Dios ug tao nga matuod. Mo na siya ang tubag. Onya, di ay gipotana ni Angelina Bundami. Angelina Bundami. Brad, as lang ko kung mamatay ang bata ni Jude nga 9 days nobina. 9 days nobina. So, kanini ang bata ato pa ning klarohon o usa man ning bata binunyagan ba ni? Kung ang usa ka bata binunyagan niya namatay, di naman kinahanglan tingali ang mga siyam ka nobina para niya. Ganon, para sa man nga ang bata human siya mabunyagi, napapas naman ang iyang salang panulundon o kunyawa pampuna siya actual sin. Pag may mga masusuwa pa man ay actual sin. So papas niya, nahimo na siya anak sa Dios, labaw sa tanan langit gina siya, no? Iya para sa man ang imong pagampo, ang pagampo na to para man nga malingkawas ang kalag sa purgatorio. Di naman pwede iampo tong tuas langit. Labaw sa tanan, di na nato iampo tong mga kalag nga tuas impierno. Oh. Unya kanang nobina nimo nga siyam ka adlaw, para sa man na? Pwede man lang magnobina ka og ato ipahinungod nimo sa mga kalag sa purgatorio. Pero para nako, no? Sumala sa teaching sa simbahan, malangit gid ang mga masuso. Human sila bunyagi, mahimo na silang anak sa Dios, ug langit si ditso. So wala na pag-ampo nga madapat ato nila. Nunid na nga magnobina pa ta para sa kalag sa bata. So inana na mga higala ang manay tubag na to, no? So base sa CCC, sa Catechism, nga ang bata kung mabunyagan o panalitag dako na, makuha na siya, doble ang iyang mga benepisyo human sa bunyag. Grabe ang grasya niya madawat sa Ginoo. Gingon diri sa CCC 1263 gingon, by baptism all sins are forgiven, original sin and all personal sins, as well as all punishment for sin. So ang punto din ng mga higala, no? Kung bata pa namatay, humanag bunyag, ang original sin niya papas. Pa man siya personal sin, kaya mga bata di pa man na makasa masuso, wa pa man na sila, di pa man sila pagkasadon kay mga inosente man na, no? Unya ug dako na, wa pa ka mabunyagi, dako na ang imong original sin o ang personal sin mapapas, mapasaylo tanan. So bago na ka binuhat diha sa mata sa Dios. Pero
kung panalitan ang bata nga wala pa mabunyagi, unya namatay gyud sa sobrang kakalit. O sa may teaching sa to simbahan na ng Katoliko. Niya sa CCC 1261. Kingon diri, as regards children who have died without baptism, the Church can only entrust them to the mercy of God. So, alang sa mga kabataan nga namatay nga walay bunyag, so ang Ginoo nagasalig, no? Yan ang itugyan ngadto sa kaluoy sa Dios. Ang Ginoo ray bahala. Ang Ginoo ray bahala nga mahibaw nadto maong bata. Kung namatay na tungod sa kakalit, kay usahay lagi kining kamatayon kay sama man ni sa kakawatan nga di ka kahibaw anos amabot. Nya na uban, di pagin mo pabunyag sa ilang bata kay gamay pang baboy. Ang kuyaw niya na o ang baboy di mo dako. Kanya ang imong bata nagkadako, ang imong baboy nagkagamay or namatay bahin ng imong baboy, ngita na lang kag laing baboy kay para sa bunyag sa imong anak. Pila ka baboy na imong ipalit namatay, ang ngita na kag laing baboy hantod dugay jud wa mabunyagi ang bata nag nga naman dako imong anak wa jud mabunyagi. Ang resulta na ang imong hinong bata may namatay takdos baboy asig kamatay. O sabay mahitabo nimo na ikaw nga ginikanan. O sabay imong mga benepisyo nga madawat ka sa Ginoo. Do na ba mga benepisyo mo? Ang madawat nimo kuan kanang naay latigo. Kaya na itong Ginoo diya sa Mateo 19, Mateo 19, 14-15 nga ayaw ninyo pugi ang mga bata nga maduol diri kanako. Ayaw ninyo pugi. Ang buti pasabot, ang mga ginikanan dili magpanuko pagda sa mga bata ngadto kang Hesus. Muna ang bunyag mao nay magapayduol nato sa Ginoo sa bata. Madawat niya ang mga panalangin, mga grasya. Ngayon, mao nay hinungdan nga mahimo siyang anak sa Dios. So, kung ikaw ginikanan, halimbawa naman jud kag usa ka unsa ka mahinungdanon ang bunyag. Unya nagdumili ka sa papamunyag kay matupas mga pastol dako na bunyagan. Tuo gali ka na bantay ka. Unsa ingon sa Ginoo diya sa Mateo 18:6 kamajis basahan niya, kung makapahimulag ka mo sa kabata diri ka nako, mas mayo pahiktan ang imong liog o sa kadakong galingang bato kung itambog ka nga sa dagat. Ha? Dako kay tag obligasyon. Usa ka kalag mahalayo gikan sa Ginoo tungod nimo. Bato-batuan ka ug kanang naigalingang bato sa dagat. Mo nay grabe ang kuman sa Ginoo. Mula nga ang simbahan nagkuang gyud, nagtudlo gyud nato sumala nila sa katesismo. Sa CCC gingon diri sa 1256 gingon diri who can baptize? The ordinary ministers of baptism are the bishop and priest, and in the Latin Church also the deacon. In case of necessity, anyone, even a non-baptized person, in case of necessity, even a non-baptized person with a required intention can baptize. Ang buti pasabot nini nga bisa tungod sa kapanginahanglanon, bisa kinsa, bisa pagwa kay bunyag, pwede ka magbunyag. Pero importante nga gamitan nimo by using the Trinitarian baptismal formula. Gamito nimo ang Trinitarian formula. Wala nga
Mao ni ang punto. Oh. The intention required us to will to do what the church does when she baptizes. The church finds the reason for this possibility in the universal saving will of God and the necessity of baptism for salvation. So panginahanglan ngon gyud ang bunyag mga higala para sa kaluwasan. Pero nagdudugay-dugay kag pabunyag kanang kaluwasan di na nimo makabuot. Nagamo mga SDA nga wala pa may bunyag sa tinuod nga simbahan, pasakop na mo, bamiya na mo diha sa simbahan nga iyong kanang Seventh-day Adventist kung wa mo mabunyag ang Katoliko. Timan lisod ka ayo na og pakay bunyag sa simbang Katoliko, kay ang bunyag sa simbang Katoliko mao ni bunyag nga valid atubangan sa Ginoo, kay mao ni ang bunyag formula nga gisugo sa Ginoo. Bunyagi sila sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Og pananglitan og mao ni inyong igamit nga formula diha ninyo kailangan po yung mga Seventh-day Adventist nga Trinitarian ayaw mo pag kumpiyansa. Ayaw mo pag kumpiyansa. Gidawat lang sa simbahan as valid ang inyong bunyag kung di na po yung bunyagan sa Katoliko, kung naamos Katoliko. Di na mo kinalang bunyagan ng usab. Kaya nadawat ninyo ang bunyag. Kaya kung respeto ang simbahan sa formula nga inyong nadawat. Pero, kung naamo dihaan ang simbahan na, invalid gihapon ang inyong movement. Trinitarian tuod ang inyong movement, ang inyong bunyag na nadawat, pero ang inyong aksyon diha na naamo anang pundo kag nukod lamang tao, illegal. Illegal na sa mata sa Diyos. Illegal na sa mata sa Diyos. So, mao na mga kaigsunan ko na ni Kristo. Hinat ko nga daghan mo nakatunanin itong programa kay unsa bay kamatuoran. So, salamat kayo sa nagsuporta na to. Labi na nila ni atong gipanghisgutan kag kanina sa pagsugod. Salamat kayo sa atong mga supporters. Labi na sa inyo pag-share, like, comment. Pagkutan na mo sa ato ang programa kay unsa bay kamatuoran kay ato nang hatagan og ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.